So, ayan mga kapodcast, magandang araw po sa atin lahat. Balik na po ako sa walking adventure natin. 3 days, walang upload. Monday, Tuesday, 2 days, bale. Tama ba? Oo, tama. Kasi Wednesday na ngayon, July 1, kailangan mag-upload na tayo mga kapodcast. So, ayun, balik tayo walking, mangrove tayo ngayon. Magdadala ako ng morning devotion natin. Hindi umulan, push tayo sa mangrove. Pag umulan naman, tigil tayo. Gando lang tayo sa may kanto. So, ayun na nga mga kapodcast. Dito na lang tayo mamaya sa labas. Iinom lang ako ng virgin coconut oil. Aalis na tayo. Mga kapodcast, papasok na tayo ulit dun sa mangrove area. So, may good news ako sa inyo. Bumili na ako ng sarili kong mic para sa mga ganitong outdoor activities natin. Bumili na ako ng order na ako sa Shopee na mga gagamitin natin para sa ganito. Ayoko na kasi yung headset, earbuds na kasi. Gusto ko kasi quality yung video natin, yung editing ko, tapos konting noise reduction na lang sa editing. So, naisipan ko na it's about time na rin siguro na mag-upgrade tayo. Although, wala naman akong pa dito, wala pa naman akong kita sa YouTube at saka sa TikTok. Kasi wala pa akong monetization. So gusto ko kasi na, sabi nga ni Kuya, na isang content creator din, na isang gamer, na kung gusto ko ng high quality na video aside sa nagawa natin podcast na medyo kumakano na nga yung kumukurap-kurap na nga yung ginagamit ng gaming, yung headset, mga podcast. Gusto ko kasi is high quality yung maanahan natin na mga video. So, nag-decide na ako na bumili ako ng mic. Hindi ko alam kung ano magiging resulta kasi sabi, okay naman daw yung mic. So, yung dahilan naman lang bakit hindi ako nakapag-upload o nakapag-update 2 days na kasi na pinagdaanan ako na anxiety sa isang tao. So, meron akong pinuntahan ng isang lugar kahapon na gusto ko talaga puntahan. Gusto ko talaga i-aim na napuntahan ko siya. Yun yung isa sa mga list of goals ko na mapuntahan. Kasi sabi nga ni Ate Myra is pagka pagod ka na, pwede ka naman magpahinga pero huwag kang titigil sa ginagawa mo. Pag pagod ka na, magpahinga ka lang, pumunta ka sa isang lugar para makapag-isip ka. Madalas ko kasi pinupunta mga kapodcast, simbahan lang talaga. Simbahan din, magdadasal lang ako doon din. Yun naman talaga yung sinasabi niya sa akin na pumunta ka sa simbahan, ganyan. Pero pagka sobrang stress ka na at hindi mo na alam yung gagawin mo, yung is pumunta ka sa isang lugar na gustong-gusto mo puntahan. Tapos doon, mag-unwind ka, mag-isip-isip ka doon para ma-refresh yung utak mo. Ganun kasi tayo minsan mga kapodcast na kung saan minsan, di ba, napapagod tayo sa trabaho. Trabaho tayo ng trabaho. Tapos pag uwi natin sa bahay, stress pa rin kasi asikasuhin yung pamilya, yung ganyan. Kaya nga mga kapodcast, now we should learn to spend time for ourselves. Ito yung ginawa ko. So, sobrang stress, sobrang pagod, ganyan. So, ayun, pag-usapan na natin yan pag dumating na ako sa mangrove. Kung ano yung problema na yan. 1 hour later. So, nandito na tayo mga kapodcast sa mangrove area. Na kung saan low tide ngayon. Yun nga, pag-usapan natin yung nangyari sa akin this past few days. Actually mga kapodcast, hindi pa ako nakakadumi ilang araw na 4 days ata. Pero kaya ko pa naman. Hindi ko lang ayaw ko kasi masanay sa gamot. Gusto ko natural. So pinipilit ko pa rin mag-virgin coconut oil sa gabi. Na araw-araw. Ganun ang sitwasyon. Ang sistema minsan nakakalimutan ko. Pero alam niyo mga kapodcast, hindi naman yun yung rason na nang hindi ko pag-upload ng 2 araw. Hindi naman yun yung reason kung bakit hindi ako nakapag-upload ng 2 days. Kasi mga kapodcast, malalaman nyo rin yun kasi meron ako i-upload na video adventure ko.
At hindi rin ako nakapag-walking na ilang araw. Magmula Lunes, Martes, hindi ako nag-walking kasi nga kahapon umulan. So, ayun na nga mga kapodcast. Sa part ko kasi, pagka magulo yung utak ko, wala akong naipapasok na content. Wala akong na gagawa kahit anong editing or kung ano man. Kasi hindi nga gumagana utak ko. So pag ganyan na, sinasabihan na ako ni Ate Myra na magaganyan ka na lang ba habang buhay ka na lang ba mananatili sa ganyan? Hindi ka ba mag-move forward? Yun yung sinasabi niya sa akin madalas. Na magpapakalugmok ka na lang sa sitwasyon mong ganyan. Walang ibang tutulong sa'yo. Sabi niya nga sa akin. Tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Wala ibang taong makakaunawa sa'yo. Maliban ako na nakakaintindi ako sa'yo kasi alam ko yung history mo, alam ko yung case mo, alam ko yung status mo. Pero yung ibang tao, hindi mo mapipredict yung ugali tungo toward sa'yo. So, iharapin mo yung mga tao na yun. Kasi mga kapodcast, alam niyo, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung naranasan namin kasi ni Myra at Barangay, na masyado nila dina-downgrade yung mga tao. Behind their back, kung ano-ano pinagsasabi nila, behind their back, kung ano-ano yung mga dinadada nila, mga complain nila, hindi nila sabihin sa mismong tao kung ano problema, kung ano-ano para pag-usapan. Takot sila sa ganun. So, yung taong yun, hindi ko na babanggitin yung pangalan, yun yung ginagawa sa kanya. So, nag-decide ako na parang hindi tama yung mga ginagawa nila sa kanya. Naawa ko sa tao. So, gusto ko i-uplift yung moral. I mean, i-uplift siya sa ibang tao. Yun yung plano ko dapat. Kaso lang, minasama ka ng tao. Tapos, kung ano-ano pa pinagsasabi niya sa kung ano sinusumbong. So, yung mga ganyang sitwasyon kasi mga kapodcast, hindi ko kayang i-figure out sa utak ko kung ano yung gagawin, kung ano yung solusyon, kung ano yung dapat na gawin sa point of view nila. So, ay gulo na kahapon, hindi nga ako nakapunta ng simbahan kahapon. Plano ko nga na pumunta sa simbahan one day. Kasi pagka ganyan na ako, na full load na yung utak ko, na hindi na ako nakakaisip ng tama at mali, pumupunta talaga po ako sa simbahan. So, na-realize ko na about time na rin na magkaroon ako ng quiet time. So, pumunta ako dun sa gusto kong puntahan na lugar. At doon marami ako natuklasan. Although maliit lang siya ng lugar kasi private nga eh. Private na lugar yung pinuntahan ko. Pero yung experience, ibang-iba kasi marami kang aside sa marami kang matutunan, marirelax ka sa lugar na yon, sa pinuntahan ko. So, baka bukas, ma-upload ko na, unahin ko lang tong video natin na to sa pagpunta sa Mantog area. Then yun na yung medyo mahaba yung adventure na yung mga podcast. Sana magstay kayo hanggang dulo. Mahirap na sitwasyon ko nung 2 days. Pero na-realize ko rin na pinaliwanagan niya ako ni Ate Myra na dito ka na lang ba mag-stick? Dito ka na lang ba titigil ka na lang ba? Diba may pangarap pa na bumalik dito, ayusin yung buhay ko ayusin yung buhay mo dito sa Maynila para manahimik yung kaluluwa mo na kasama mo kami. Hindi ka ba mag-goal ng ganon? Ginawa ko, nag-umpisa na ako mag-ipon ng tig-piso. Kasi yun naman yung goal ko, piso para sa pag-uwi. Pag nakaipon na ako ng maraming piso, siguro makaka-uwi na ako. After 3 years, kasi magwa 1 year na ako dito. Ang goal ko talaga ang goal ko talaga after mga 3 years sa journey ko, uuwi na ako, babalik na ako sa Maynila. Bahala na kung ano mangyayari, bahala na kung ano yung magiging kapalaran ko doon, basta kasama ko sila. Masayang buhay ko kapag kasama ko sila Ate Joy, sila Ate May mga tao ko doon na hindi nila ako pinababayaan sa journey ko. So, ayun mga kapodcast, may malaking aral sa akin to na hindi lahat ng tao tutulungan. Hindi na nga ako nadala sa pinangaral sa akin ng gusto ni Myra dati na hindi lahat ng tao tutulungan mo, hindi lahat ng tao
pagka porket kinaibigan ka, kakaibiganin mo sila. Tapos pagka na-attach ka sa taong yon, kung kakayanin mo, yung isi-shoulder mo lahat, hindi ganun. So, yun nga mga kapodcast, piliin din natin yung choice of friends natin. Kung sino yung karapat dapat tulungan natin. Yun yung big realization ko. Kaya ngayon nakabalik na ako, okay na ako, nakapag-unwind na ako ng husto. So, magdi-devotion lang ako dito, mga kapodcast. Then, magkakape, then uuwi na ako. Yun yung goal, yun yung gagawin ko ngayong araw. So, kita na lang tayo mamaya mga kapodcast. Pag natapos ko na yung devotion ko. Hindi ko pala nadala yung cellphone stand ko. Nadala ko lang tubig at saka yung devotion ko. Kasi nga akala ko magagamit ko yung cellphone stand ko sa adventure ko kahapon. So, pasensya na kayo kung ma-shaky yung video natin. Hindi stable. So, ayun lang mga kapodcast. Sinare ko lang din yung kung ano yung reason ko kung bakit hindi ako nakapag-upload ng video kahapon at saka nung isang araw. So, mamaya na lang mga kapodcast, devotion muna ako. A few moments later. So, ayan mga kapodcast, lobat yung headset ko, bigla na lobat. Nagloloko na kasi yung earbuds ko, so ko ng headphone. So, ayan, ito na yung mini devotion natin na matatagpuan sa 1 Thessalonica 5:11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So, ano ibig sabihin po na ito mga kapodcast? Na, imbis na i-down natin ang kapwa natin or i-down natin ang ating kapwa, palakasin natin ito sa pamamagitan ng pagtatama ng mali niya. Sabihin mo kung ano yung mga nagawa niyang pagkakamali, mga nagawa niyang mga hindi maayos sa bagay. Kasi dapat, sabi nga sa verse, diba, palakasin ninyo ang isa't isa. Paano nyo na mapapalakasin ang isa't isa? Kung ikaw mismo o yung kapwa mo mismo dinadown pa yung ibang tao, diba? Dapat hindi ganun mga kapodcast. Dapat, alam niyo naman na may mali Alam niyo naman na may hindi maayos siyang ginagawa. Imbis na behind her back, pagsalitaan niyo siya na wala na nga siyang ginagawa na ganito, ganyan. Hindi niyo kasi pwedeng sabihin sa ganyan yung sa ibang tao kasi una sa lahat, pagod din yung tao. Marami siya iniisip sa bahay nila, mga problema. Pagdating sa nakafocus siya sa trabaho, ang dami niyang ginagawa, ang dami niya mga workload. Ito yung mga example sa sa isang company. Marami siyang ginagawa. Pero kung ano-ano pa yung sinasabi natin sa kapwa natin na imbis na kung may mali, pag-usapan ninyo. Kung may mali, dapat, di ba, itatama. Harapin nyo siya. Kausapin nyo, ano ba yung problema? Ano ba yung naging problema? Bakit ganito yung trabaho mo ngayon? Bakit ganito yung ginagawa mo? Parang may hindi, magsasalita at magsasalita po yan. Pagka sinabi naman po niya yung dahilan, matuto tayo makinig. Hayaan mo na yan. Payuhan natin siya. Imbis na i-down natin siya, payuhan natin para mapalakas din siya. Magtulungan nga. Sabi nga ng Bible verse, magtulungan kayo sa anumang ginagawa ninyo. Hindi na parang crab mentality na ibababa nyo pa yung tao sa kung ano man. Napagdaanan namin kasi ni Ate Mayre na kung ano-ano yung pinagsasabi sa ibang tao, ano-ano pa ginagawa, kung ano-ano pa pinagsasabi, pero pagkarap naman siya, okay naman siya. Okay naman yung sinasabi nila sa kay Ate Mayra sa akin. Pero sa behind our back, bashing. Diyan nabubuo mga kapodcast sa mga basher. Imbis na kausapin at harapin yung taong to, para kung ano man yung pagkakamali niya, kung ano man yung kulang niya sa work niya or sa ibang bagay, maayos niya. At palakasin niyo yung kung ano man yung kahinaan niya. Payuhan niyo siya kung paano palakasin ito. Payuhan niyo siya kung anong gagawin niya. Para hindi naman niya i-downgrade din yung sarili niya. At sa part naman sa family, kung may mahina sa family natin, palakasin natin. Magtulungan kayo, magbuhatan kayo sa isa't isa, hindi na hatakin nyo siya pababa, kayo ang umaangat.
Ito yung meaning ng verse na ito mga kapodcast. So sana may natutunan kayo sa verse na ito. Then uuwi na ako, magkakape lang ako. Mga kapodcast, maglalakad na rin ako pa uwi. So salamat po muli sa panonood. Dito na ako mag-outro. Salamat po muli sa panonood ng aking channel. Kung nagustuhan ninyo ang content na ito, please don't forget to like, share, and subscribe mga kapodcast. At abangan ninyo ang adventure time ko sa lugar na pinuntahan ko kahapon. Baka bukas ko may upload as a filming of this video kasi mamaya ito yung i-upload ko. So maraming salamat muli mga kapodcast sa inyong mga sa suporta ninyo.